Mr. Silent Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 2581-2585. Si Huang Shu, isa sa 8 dakilang Diyos ng 33 palasyo ng langit. Sa kanyang ika-10 taon. Ang buong katawan ni Yang Yian ay nagniningning ng banal na liwanag, at ang banal na kapangyarihan mula sa lahat ng direksyon ay sumugod sa akya points ng kanyang katawan at natipon sa kanyang katawan. Pagkatapos uminom ng realm-breaking divine pill at magsanay sa loob ng 10 taon, pumasok si Yang Yian sa kaharian ng unang yugto ng Diyos. Sa wakas natapos na ng Master ang pagsasanay. Si Pan Wujie, na matagal nang natapos sa pagsasanay, ay hindi napigil ang bamulong. 5 taon na ang nakalilipas, natuklasan ni Ameng na maraming mga Diyos ang nakapasok sa Demon Light Forest, at 1,000 sa kanila ang talagang naghahanap sa kanila, na pinamumunuan ng isang rurok na Diyos ng masamang gang. Ito ang mga balitang nalaman ni Ameng. Nang maglaon, lumabas ako ng personal, at ang impormasyong nakuha ko ay lalong nag-alala sa kanya, ngunit ang master na si Yang Yian ay nasa state of practice pa rin, at hindi siya maabala, kaya maghintay lamang siya. Kaya sa loob ng ilang taon, nag-alala sina Pan Wujie at Chanji, sa takot na makita ng mga taong iyon ang butas ng puno kung saan sila nagsasanay. Buti na lang nakatago pa ang lugar na ito. Ang butas ng puno ang nakita ni Ameng. Hindi madaling mahanap sila sa napakalaking Demon Light Forest. Sa madaling sabi, maraming Diyos ang lumitaw sa buong Demon Light Forest ngayon, at hindi na sila maaaring manatili sa butas ng puno, kung hindi, sila ay nasa panganib kung sila ay matagpuan ng masamang gang. Pagkatapos si Pan Wujie ay hindi nang ahas na lumabas, sa takot na walang makakita sa kanya. Ngayon ay mabuti, ang benefactor na si Yang Yiu ay nakalusot na sa wakas. Gayunpaman, bago sila magkaroon ng oras para maging masaya sandali, nalaman ni Pan Wujie at Chanji na maaaring mas malala ang mga bagay. Dahil ang lakas ni Yang Yiu sa pagsipsip ng kapangyarihan ng langit at lupa ay lumampas sa kanilang imahinasyon, na bumubuo ng isang puyo ng tubig na makikita ng mata, at ang saklaw ay lumawak ng sabay-sabay, at hindi nagtagal ay kumalat sa radius na 10 milya. Ang lahat ng kapangyarihan ng langit at lupa sa loob ng radius na 10 milya ay naabsorb sa katawan ni Yang Yiu. Ang masama pa ay mabilis pa rin itong lumalawak. Kung magpapatuloy ito sa bilis na ito, maaga o huli ay maaakit nito ang atensyon ng mga kalaban sa Demon Light Forest, na katumbas ng pagsasabi sa kalaban na dito sila nagtatago. Well, hindi napigilan ni Pan Wujie na pigilan si Yang Yiu, ngunit pinigilan ni Chanji, na bamulong, napakahirap na makalusot sa isang dakilang kaharian. Huwag mong gambale ng tagumpay ni Yuner. Umiinom siya ng magic pill sa loob ng 10 taon, na sapat na upang ipakita na siya ay likas na matalino at makapangyarihan. Ang paggambala sa panahong ito ay katumbas ng pagsusumikap sa pag-asang protektahan ang batas ng Yun. Maaaring tapusin ang kanyang pagsasanay bago ito mapansin ng mga taong iyon. Kung hindi niya magawa, maaari nating labanan siya. Oo, tama ang Reyna. Masyado akong mapusok at walang konsiderasyon. Pagkatapos ay gawin mo ang sinasabi ng Reyna. Pumayag naman agad si Pan Wujie. Siya na ngayon ay sumugod sa Diyos Panginoon. Hindi niya akalain na makakalusot siya sa buhay na ito, ngunit ngayon ay nakalusot na siya. Lahat ito ay ibinigay sa kanya ni Yang Yiu. Para kay Pan Wujie, na-enjoy na niya ang makapangyarihang pakiramdam ng Godlord Realm. Ito ay katumbas ng halaga. Kahit na kailangan niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa kanyang benefactor, handa siya. Pagkatapos ay lumabas sina Pan Wujie at Chanji sa butas ng puno. Kasama ang 3 mata at si Ameng na 2 langit na demonyong hayop sa labas, kahit na mahanap sila ng kaaway, maaari silang bumili ng ilang oras para sa kanilang Panginoon. Sa loob ng 10 taon na ito, 2 Sky Demon Beasts ang uminom ng Broken Mirror Pill, ngunit hindi masyadong halata ang epekto ng Three Eyes. Naabot nila ang rurok ng 3rd Realm at isang hakbang na lang ang layo mula sa pagpasok sa 4th Realm, na katumbas ng kaharian ng God King. Sa kasamaang palad, isang hakbang na lang ang layo nila, ngunit ilang sandali na lamang bago sila pumasok sa 4th Realm. Dumaan si Ameng sa isang maliit na kaharian at naabot ang Upper 3rd Realm, na katumbas din ng kaharian ng Upper God Lord, na hindi masama. Si Yang Yiu ay nasa kritikal na yugto ng paglusob, at ang banal na kapangyarihan mula sa lahat ng direksyon ay nasisipsip sa kanyang katawan. Ang 10 panla ng puno ng Dao sa kanyang banal na core o sa kanyang Dao seed ay lumalaki. Isa pang dahon ang tumubo at sila ay tumaas ng 1 pulgada. Ang paglilinang ay umabot sa unang yugto ng Diyos Panginoon. Gayunpaman, hindi siya tumigil sa pagsipsip ng banal na kapangyarihan, at dumagsa upang makuha ito. Ang operasyon ng Chen Kun Dao Seed Power ay umabot sa sukdulan, at ang saklaw ng Divine Power engravings mula sa labas ng mundo ay lumawak sa daan-daang milya ang layo. Boom! Nagkaroon ng dagandong sa kanyang katawan, at ang cultivation ni Yang Yiu ay muling bumagsak at pumasok sa kaharian ng Middle God Lord, at huminto lamang sa sandaling ito. Ang banal na kapangyarihan ng buong mundo ay natipon at nawala. Ngunit sa nakaraang sandali, daan-daang milya ang layo mula sa Demon Light Forest, si Shu Shenjun ng Evil Gang at isang lalaking nakaputi ay biglang tumangala sa langit. Kuya Huang, naramdaman mo ba? Tanong ni Shu Shenjun sa lalaking nakaputi.
Ang lalaking nakaputi ay tumingin sa langit at tumango at sinabing, ang aura ay halos magkatulad. Tila nakapasok siya sa gitnang antas ng kaharian ng Shenjun. Siya dapat ang taong hinahanap natin. Pumunta doon sa lalong madaling panahon. Okay, lahat ay umalis sa pinakamabilis na bilis. Utos ni Yishuo Shenjun sa 1,000 evil gang disciples. This time ay pinamunuan na siya ng lalaking nakaputi sa tabi niya. Bagamat alam ni Yishuo Shenjun na ang cultivation realm ng lalaking nakasuot ng puti ay kapareho ng sa kanya, pareho silang nasa tuktok ng kaharian ng Shenjun, ngunit ang pagkakakilanlan ng kabilang partido ay kailangan niyang igalang, dahil ang lalaking nakaputing damit na ito ay si Huangshuo Shenjun mula sa 33 Heavens Palace. Siya ay isa sa mga nangungunang Shenjun sa 33 Heavens Palace. Alam ni Yishuo Shenjun na kabilang sa hindi mabilang na mga Shenjun sa 33 Heavens Palace, mayroong 8 Shenjun na ganap na pinakamataas na antas ng pag-iral, na kilala bilang ligaw ang universo, madilim na dilaw ang langit at lupa. Ang 8 Diyos, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, ay tinatawag na mga magsasaka. Halimbawa, ang Huangshu God na nasa harap niya ay talagang ang pinakahuli sa 8 Diyos, ngunit hindi siya nang ahas na igalang siya. Una, ang kabilang partido ay may mataas na katayuan at posisyon. Pangalawa, hindi mahina ang mga matatawag na isa sa 8 Diyos ng 33 Heavens Palace. Ang bawat isa sa kanila ay isang transcendent na pag-iral sa parehong kaharian. Naisagawa nila ang pinakamataas na lihim na pamamaraan ng 33 Heavens Palace at napakalakas. Siya ay tinatawag na ibang Diyos, ngunit siya ay isang miyembro ng Evil Gang. Medyo sikat lang ang Evil Gang sa Tiancheng. Siya, isang Diyos, ay mas mababa kaysa kay Huangshu. Sa pagkakataong ito, direktang pumunta ang Fire God King sa Tiancheng at natagpuan ang Evil Gang. Nakipag-usap ang dalawang panig at nalaman na mayroong isang bata na nagngangalang Yang Yiyo na isang karaniwang kaaway. Ang batang ito ay pumatay ng 12 pangkat na nanghuhuli ng demonyo ng kanilang Evil Gang. Nais ng Evil Gang na maghiganti. Sa hindi inaasahan, si Yang Yiyu ay talagang isang taong gusto ng 33 Heavens Palace. Kaya ipinadala ng Fire God King si Huangshu God para sumama sa kanya at dalhin ang 1,000 disipulo ng Evil Gang sa Monster Light Forest. Sa pangalan, ito ay isang unyon, ngunit sa katotohanan, alam ni Yishuo Shenjun na ang lahat ay pinangunahan ni Huangshu Shenjun. Gayunpaman, may paggalang din si Yishuo Shenjun sa lalaking nagngangalang Yang Yiyo. Nagawa ng batang ito na pumatay ng 12 tao mula sa kanilang masamang gang, at nakatakas mula sa pagtugis sa 33 Heavens Palace. Sa pagkakataong ito, personal na dumating ang Fire God King at ipinadala ang pinakamakapangyarihang Huangshuo Shenjun mula sa 33 Heavens Palace. Bagamat hindi niya alam kung anong uri ng alitan ni Yang Yiyo sa 33 Heavens Palace, hindi siya naglakas loob na magtanong, ngunit ang pormasyong ito lamang ay maluhuna. Ang ikinagalit ni Yishuo Shenjun ay ang impormasyong natunto nila noon ay ang paglilinang ni Yang Yiyo ay nasa itaas lamang na antas ng Heavenly God Realm, ngunit pagkatapos ng higit sa 10 taon, talagang nakapasok siya sa gitnang antas ng God Realm ngayon. Isa talaga siyang halimaw, at karapat-dapat siyang patayin ng 33 Heavens Palace. Sa kasamaang palad, sa pagkakataong ito ay kumilos sila ni Huangshuo Shenjun, kahit na siya ay isang halimaw, maaari lamang siyang mawala sa manipis na hangin. Maraming bagay tungkol kay Yang Yiyo, not to mention na hindi niya alam, kahit ang gang leader nila ay hindi alam. Ang tanging magagawa niya ay makipagtulungan kay Huangshuo Shenjun. Matapos makapasok ang kultibasyon ni Yang Yiyan sa gitnang antas ng Diyos, sa wakas ay tumigil siya sa pagsasanay at binuksan ang kanyang mga mata. Siya, nadama na ang 5 elemento sa kanyang katawan ay makapangyarihan at umabot sa isang estado ng mahusay na balanse. Bilang karagdagan sa unang pagkakataon, mayroong iba pang mga katangian, ngunit sa kasamaang palad ay hindi sila masyadong malakas. Alam niyang kailangan niyang dahan-daang umunawa at magsanay sa hinaharap. Anyway, iba ang foundation niya and he could always absorb power outside the 5 elements. Hindi niya kailangang magmadali. Sa isang sweep ng kanyang banal na kahulugan, nalaman niyang ang asawa ng kanyang amo at sina Panwuji, Sanyan at Ameng ay pawang nagbabantay sa labas ng butas ng puno. Mukhang kinakabahan sila. Hindi niya alam kung ano ang nangyari, ngunit nang makitang silang apat ay may tagumpay at pagpapabuti sa kanilang paglilinang, si Yang Yiyan ay gamaan ng loob at masaya. Sa wakas, lahat sila ay tumuntong sa antas ng Diyos. Sa kanilang tatlo, siya lamang ang nakarating sa gitnang antas ng Diyos. Naramdaman niya ang mana sa kanyang katawan, at iniunat ang kanyang palad na may iniisip sa kanyang isipan. Ang kapangyarihan ng 5 elemento, ginto, kahoy, tubig, apoy at lupa, ay natipon sa kanyang palad, at ang magkabilang henerasyon at pagpigil ay lubos na balanse. Ang divine power aura na ibinubuga ay napakalakas, at ang kanyang lakas ay tumaas ng ilang beses. 3 banal na singsing ang lumitaw sa kanyang likuran, at bawat isa sa kanila ay may marka ng Daos Tree, na isang pagpapakita ng kanyang pagpapabuti sa kaharian. Pagkatapos tumayo, lumabas si Yang Yiyu sa butas ng puno. Yuner. Guro, sa wakas tapos na ang iyong pagsasanay. Natatakot kami na malagay kami sa malaking problema. Maraming tao mula sa masasamang gang ang pumunta sa Demon Light Forest.
Sa wakas ay hindi napigilan ni Pan Wuji na sabihin ang lahat ng nangyari sa nakalipas na ilang taon sa isang hininga. Kabanata 2582, ang katutubong 8 diagram ay nilamon ng langit at lupa. Matapos marinig ito, naging solemn na rin ang mukha ni Yang Yian. Bagamat umunlad ang kanyang paglilinang kung ito ay ayon sa sinabi ni Pan Wuji, ang masamang gang ay nagdala ng 1,000 tao upang hanapin siya, tiyak na ito ay masamang hangarin ng matanda, at talagang isang malaking problema kung sila ay talagang mag-aaway. Higit pa rito, nang sabihin ni Pan Wuji na kapag siya ay nag-ensayo at nakalusot, naabsorb niya ang banal na kapangyarihan ng langit at lupa sa loob ng radius na 100 milya. Ang ganitong malaking kaguluhan ay maaaring nakaakit ng maraming tao. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi ni Yang Yian, umalis muna tayo. Hindi siya mapagmataas, at dapat niyang iwasan ang dapat niyang iwasan. Higit pa rito, magkakaroon ng asawa ng kanyang amo sa paligid niya. Ayaw niyang masugatan ng asawa ng kanyang amo, kung hindi ay hindi na niya maipaliwanag ang namatay na matanda sa hinaharap. Ngunit sa oras na ito, isang walang emosyon na malamig na boses ang umalangaw-ngaw sa kalangitan at sinabing, gusto mo nang umalis, hindi mo ba iniisip na huli na ang lahat? Natigilan si Yang Yian nang marinig niya ang boses na ito, ngunit hindi siya natakot. Ito ay inaasahan. Tumagal ng 10 taon para sa pagsasanay na ito. Bilang karagdagan, nang sabihin ni Pan Wuji na kapag siya ay sumibak, ang kilusan ng siya ay sumisipsip ng banal na kapangyarihan ng langit at lupa ay masyadong malakas, mahirap na hindi maakit ang atensyon ng ibang tao. Inaasahan na siya ay darating ng ganoon kabilis. Oo naman, nang bumagsak ang boses, lumitaw ang mga figure sa lahat ng direksyon. Mayroong hindi bababa sa libo-libo sa kanila. Pinalibutan nila sila ng buong buo. Sa wakas ay nagbago ng kaunti ang mukha ni Yang Yian sa sandaling ito. Libo-libong tao. Kahit na siya ay nag-scan sa kanyang espiritual na kahulugan, hindi niya mapigilan ang malaking bilang ng mga tao. Siyempre, may ilang mga Diyos sa kanila, ngunit may isang lalaking nakaputi at isang lalaking nakaitim na nagparamdam kay Yang Yian ng palpitations matapos silang makita, lalo na ang lalaking nakaputi, na nagbigay kay Yang Yian ng isang napakadelikadong pakiramdam. Sa mga taong ito, ang pinakamapanganib ay ang lalaking nakaputi at ang lalaking nakaitim. Sa mga mata ni Yang Yian, ang dalawa ay nasa tuktok ng mga Diyos. Sa pagsasalita tungkol sa mga Diyos, nakapatay na siya ng mga Diyos noong siya ay isang Diyos, at ngayon siya ay isang gitnang antas ng Diyos, ngunit kapag kaharap ang dalawang ito, nakaramdam siya ng panganib ng walang dahilan. Malinaw, hindi sila ordinaryong mga Diyos. Sa oras na ito, sina Chanji at Pan Wuji ay medyo naguguluhan. Bagamat pareho silang nakapasok sa kaharian ng mga Diyos, napapaligiran sila ng libu-libong mga kaaway, at kahit sino ay kabahan. Yuner, mag-isip ng paraan para makatakas. Si Chanji ay napakaseryoso nang magsalita siya, at kahit na may determinadong intensyon. Ang kanyang panlasa para kay Yang Yian ay ganap na katulad ng isang elder sa isang nakababatang henerasyon, at pinag-isipan niya ito sa oras na ito. Kahit na siya ay namatay, ilalabas niya si Yang Yian mula sa kulungan. Panginoon ko, natatakot ako na wala ng takasan sa pagkakataong ito. Ako, si Old Pan, ay nabubuhay ng walang dangal. Mula nang makilala kita, pakiramdam ko ay nabubuhay ako bilang isang Diyos. Ngayon ay nakapasok na ako sa kaharian ng Diyos. Hehe, gusto kong subukan ang kapangyarihan ng Diyos. Tama lang na hanapin ang mga taong ito upang subukan ang paraan ng Diyos. Hiling ko sa iyo na tunay na Pan, ang aking Panginoon, ay wala akong hiniling. Ay hindi ang oras upang kumilos sa salpok. Mag-isip ka ng isang paraan upang makatakas, mayroon ka pa ring pagkakataon upang ipaghiganti ako. Nakinig si Yang Yian sa pag-uusap ng asawa ng kanyang amo at ni Pan Wuji, ngunit may mga alon ng kaguluhan sa kanyang puso. Alam niyang pareho silang nagdesisyon na pigilan ang kalaban at bigyan siya ng pagkakataong makatakas. Sa ilalim ng ganoong sitwasyon, kahit sino ay magiging desperado. Tiningnan ni Yang Yian ang determinadong ekspresyon sa mga mukha nina Chanji at Pan Wuji, ngunit tumawa siya at sinabing, Master, si Old Pan ay hindi kasing seryoso gaya ng iniisip mo. 10 Diyos lang sa kanila. Bagamat ang iba ay marami, lahat sila ay mga Diyos. Hindi ako ganoon kaina. Hehe, huwag kang mag-alala. Kung magalit ka sa akin, papatayin ko silang dalawa. Sinabi ito ni Yang Yian at biglang bumalot sa kanilang dalawa ang kanyang mga iniisip, at sinabi niya, collect. Sa susunod na sandali, sina Chanji at Pan Wuji ay tinipon ni Yang Yian sa Chenkun Pot. Alam ni Yang Yian na ang oras na ito ay iba sa nakaraan. Kaya tinipon niya sina Master at Pan Wuji sa Chenkun Pot para sa proteksyon. Kahit na sinabi ni Master at Pan Wuji, binigyan siya ng pagkakataon ng dalawa na makatakas sa kabayaran ng kanilang buhay, makakatakas ba talaga sila? Alam ni Yang Yian na imposible ito. Kung walang lalaking nakaputi at nakasuot ng itim na lalaki, dalawang Diyos na nagparamdam sa kanya ng napakapanganib, maaaring siya ay makatakas, ngunit kasama ang dalawang Diyos na ito, alam niya na kahit na pagbayaran ni Master at Pan Wuji ang halaga ng kanilang buhay, hindi siya makakatakas. Sa kasong ito, lumaban tayo. Hindi siya walang lakas. Ayaw niyang masaktan ng asawa ng kanyang amo at si Pan Wuji sa susunod na laban.
Ang pinakamahusay na paraan ay ilagay ang mga ito sa Tsenkun pot para sa proteksyon. Kahit na sa isang tiyak na pananaw, ang asawa ng kanyang amo at si Pan Wuji ay magiging pabigat sa kanya. Ito ay dahil masyado siyang nagmamalasakit sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kapag nag-away talaga sila, lagi siyang mag-aalala kung masasaktan ba sila. Ang pagpapasok sa asawa ng kanyang amo at kay Pan Wuji sa Tsenkun pot ay magiging walang pag-aalala sa kanya. Kung kakaunti ang tao, ayos lang, ngunit ngayon ay nakaharap nila ang libu-libong tao, kabilang ang 10 nangungunang Diyos. Ang asawa ni Master at si Pan Wuji ay kakapasok lang sa kaharian ng unang Diyos, at hindi nila maaaring samantalahin ang kanilang paglilinang. Madaling magdusa sa laban. Kung mapipilitin sila sa isang desperado na sitwasyon, mag-aaway ang dalawa sa anyo ng pagpapakamatay at kalaunan ay mahuhulog. Hindi ito ang gusto niyang makita. Sa kasalukuyan, ang paglalagay sa kanila sa Tsenkun pot ay ang pinakamagandang resulta. Pagkatapos niyang hindi na mag-alala, dumilim ang mukha ni Yang Yiyo. Tumingin siya sa paligid sa mga kaaway at sinabi kay Sanyan at Ameng sa tabi niya, kung makakatakas ka sa labanang ito, lumayo ka. Ang dalawang Celestial Beast ay ang unang batch ng Alien Beast na nasakop niya sa God Realm, kaya natural na ayaw niyang mamatay sila. Ngunit alam ni Yang Yiyo na sa pagharap sa kasalukuyang sitwasyon, hindi niya alam kung ano ang kahihinatnan, kaya ito lang ang masasabi niya. Bagamat gusto ni Yang Yiyo na protektahan sina Sanyan at Ameng, hindi niya mailagay ang mga ito sa Tsenkun pot, dahil mayroon silang kapangyarihan sa pakikipaglaban at kailangan niya sila, ngunit hindi niya magagarantiya ang kanilang kapalaran. Ano kaya ang mangyayari? Siya. Maaari lamang ipaubaya ito sa tadhana. Heis. Kuko. Sa pakikinig sa mga salita ni Yang Yian, ang dalawang Sky Demon Beast ay nagpakawala ng mahinang dagandong, na parang sinasabi na sila ay mabubuhay at mamamatay kasama ang kanilang Panginoon. Sa katunayan, sa sitwasyong ito, maging ang Sky Demon Beasts ay nakadama ng matinding pressure. Hindi na nagsalita si Yang Yian, at isang maitim na baluti ang lumitaw sa kanyang isipan, na bumabalot sa kanya mula ulo hanggang paa. Tanging isang pares ng determinadong mata ang nahayag sa ilalim ng helmet. Ang maitim na baluti ay naglalabas ng mahinang itim na liwanag, at ang mga inscription ay dumadaloy. Ang itim at pulang baluti na balabal ay gumalaw sa hangin, na gumawa ng isang kaluskos. Sa di kalayuan, si Huang Shu, ang Diyos, ay tumingin kay Yang Yian at gumawa ng poster ng pakikipaglaban hanggang sa kamatayan. Nang may panunuya sa kanyang mga labi, humakbang siya pasulong at malamig na sinabi, "Ako si Huang Shu ng 33 Heavens Hall. Yang Yian, gusto mo pa bang lumaban?" Narinig ni Yang Yian na tinawag ng lalaking nakaputi ang kanyang sarili na Huang Shu ng 33 Heavens Hall at tinawag ang kanyang pangalan. Hindi ito nakakagulat. Narinig niya mula kay Yi Tianxing na ang 33 Heavens Hall ay ang namumunong puwersa ng Heaven Clan, ang pinakamataas na puwersa ng Heaven Clan Emperor, at ang orthodox na puwersa ng buong langit sa pangalan. Ilang beses siyang hinabol. Noong huling pagkakataon, pumunta siya sa sinaunang larangan ng digmaan upang hanapin ang Divine Stone Vein. Nagpadala siya ng 20 Diyos, ngunit pinatay niya silang lahat. Pagkatapos nito, dumating siya sa Tiancheng. Walang paggalaw sa 33 Heavens Palace. Alam niya na ang Celestial Clan ay nakatakas mula sa 33 Heavens Palace sa maikling panahon. Ngunit mas alam ni Yang Yiyo na mahahanap nila siya sa madaling panahon, dahil masyadong malakas ang kapangyarihan ng 33 Heavens Palace. Siya ang anak ng malaking kapahamakan na pinangalanan ng emperador para alisin. Kung gusto nila siyang hanapin, tiyak na mahahanap nila siya. Ngayon parang totoo na. Halata namang nagsanib puwersa sila sa Evil Gang para harapin siya. Pero hindi mahalaga. Ito ay normal. Ang 33 Heavens Palace ay ang higanti ng langit God Realm. Walang problema ang mag-utos sa isang masamang gang. Bukod dito, nakapatay siya ng 12 masasamang tao ng masamang gang. Sa pagkakataong ito, tila si Huang Shu, ang Diyos ng 33 Heavens Palace, ang nag-utos sa masamang gang na pumunta. Nakikinig sa mga mapagpalang salita ni Huang Shu, ngumiti si Yang Yiyo at naglabas ng 2 salita, "Stupid." "How dare you?" Sa oras na ito, ang lalaking nakaitim na nakadamit sa tabi ni Huang Shu ay galit na galit, "Anak, ito si Huang Shu, isa sa 8 Diyos ng 33 Heavens Palace. Sapat na para kurutin ang isang daliri mo hanggang mamatay. Kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo, lumuhad ka at sumuko, at bibigyan kita ng buong katawan." "Haha, 8 gods. Takot na takot ako." Ngumisi si Yang Yiyo, at pagkatapos ay nagsabi, "Sino ka?" "Ako ang alien god ng Evil Gang. Pinatay mo ang 12 miyembro ng Evil Gang ko. Ngayon, tiyak na sisirain ko ang iyong banal na fetus." Ang dayuhan na Diyos ay hindi napigilan na gustong magpakitang gilas sa harap ni Huang Shu, ang Diyos ng 33 Heavens Palace. Sino ang nakakaalam na si Yang Yiyo ay hindi nakipagtulungan, na talagang ikinagalit niya? "Kung gusto mong sirain ang aking banal na fetus, depende kung may kakayahan kayong mga bastard. Mga bastos na Diyos, sa paningin ko, lahat kayo ay manok at palayok na aso, hahaha," masayang sabi ni Yang bago magsalita. Hulihin siya, ay chop siya sa sarsa ng karne, at sirain ang banal na fetus. Sa sandaling ito, nagalit si Huang Shu.
Matagal ng panahon na ang sinuman ay naging napakayabang sa kanyang harapan at tinatrato siya, isa sa 8 banal na monarko ng 33 langit na palasyo, bilang wala. Si Huang Shu ay nakaramdam ng insulto sa hamak na ascender na ito at malamig na nagsalita kay Yishu. Ang tanging utos na natanggap niya ay ang mawala si Yang Yiu sa mundo. Patayin. Ikan-away ni Yishu ang kanyang kamay at inutusan ang 8 matataas na Divine Monarch sa paligid niya at ang libu-libong Diyos sa likod niya. Sa pagharap kay Yang Yiu, natural na hindi inisip ni Yishu na sulit ang kanyang pagsisikap, at hindi katumbas ng halaga ang mga salita ni Huang Shu. Hindi sa hinamak niya si Yang Yiu, ngunit ang katotohanan ay si Yang Yiu ay isang middle-level na banal na monarko, at kahit nakasama ang 2 demonyong hayop sa tabi niya, hindi siya karapat-dapat na ulam. Sa pagkakataong ito, inilabas niya ang 8 matataas na Divine Monarch at libu-libong matataas na Diyos ng Evil Gang. Kahit na may 3 ulo at 6 na braso si Yang Yiu, mamamatay pa rin siya. Para sa kanya at kay Huang Shu, pareho silang top-notch pick gods, kaya hindi na nila kailangang kumilos. Si Huang Shu ang pinakamalakas na Diyos sa 33 makalangit na palasyo. Siya ang pinakamataas na nilalang sa buong God Realm, kaya natural, hindi na kailangang kumilos ni Huang Shu. Nagutos si Yishu, at ang 8 Diyos sa itaas na nasa likuran niya ay sumugod kay Yang Yian, at libu-libong Diyos sa itaas ang bumuo ng porma sayon upang palibutan at patayin siya. Sa sandaling ito, biglang tumalon si Yang Yian at lumipad sa kalangitan. Si Sanyan at Ameng ay umungal at nakilala ang 8 Diyos sa itaas na nauna. Sa kalangitan, kumislap ng liwanag ang kamay ni Yang Yian, at nasa kamay niya ang mapa ng Xian Tian Bagua. Xian Tian Bagua, nilalamon ang langit at lupa, buksan mo ako, ang mapa ng Xian Tian Bagua ay sumabog sa isang nakasisilaw na banal na liwanag sa panahon ng Dagendong, at biglang naging isang malaking bagay na tumakip sa kalangitan at araw. Ang 8 mga inscription sa pagpipinta ay kumislap, na bumubuo ng isang malaking puyo ng tubig. Diagram ng Xian Tian Bagua, paano magkakaroon ng batang ito ng Xian Tian Bagua diagram ni Foxy, mabilis na umatras ng 100 milya. Sa unang sandali, si Huang Shu Shenjun, na kanina pa kalmado at kalmado, ay biglang nagbago ng mukha, napabulalas, at biglang umatras ng may banal na liwanag sa buong katawan. Naramdaman ni Shu Shenjun na may mali, at umatras din. Sa isang iglap, umatras ang 200 milya ang layo at narating ang langit. Nang muli siyang tumingin, napabuntong hininga siya, at nakita na ang libu-libong mga Diyos sa itaas ay nasisipsip sa napakalaking Xian Tian Bagua diagram sa kalangitan ng paisa-isa. Chapter 2583 Powers Beyond the Five Elements. Ang hakbang ni Yang Yiu ay isang tiyak na pagpatay. 1,000 Diyos sa itaas ang direktang nakolekta sa mapa ng Xian Tian Bagua. Pagkatapos ay dumating ang 8 Diyos sa itaas. Ang Xian Tian Bagua na mapa ng Heavenly Dao level ay personal na ipinagkaloob ni Foxy, kaya natural na walang problema ang mangolekta ng mga Diyos ng parehong kaharian. Bagamat ang 8 Diyos sa itaas ay kalahating kaharian na mas mataas kaysa kay Yang Yiu, si Yang Yiu ang master ng mapa ng Xian Tian Bagua. Maliban sa mga lampas sa antas ng mga Diyos, lahat ng nasa ibaba ng antas ng mga Diyos ay nasa saklaw ng mapa ng Xian Tian Bagua. Gayunpaman, ang 8 Diyos sa itaas ay puno ng banal na liwanag, ngunit sila ay puwersahang inalalayan at ipinako sa lupa. Bumangon ka. Si Yang Yiu ay umungal sa kalangitan, at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang i-activate ang mapa ng Xian Tian Bagua. Biglang, ang 8 Diyos sa itaas ay direktang bumangon mula sa lupa at agad na nasisipsip sa mapa ng Xian Tian Bagua. Sanyan, Ameng, pumasok ka at patayin silang lahat. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, ipinadala ni Yang Yian sina Sanyan at Ameng ng direkta sa mapa ng Xian Tian Bagua. Siya ang master ng Xian Tian Bagua map. Pagkatapos buksan ang Xian Tian Bagua map, kaya niyang manipulahin ang 8 uri ng attack power sa Xian Tian Bagua map para patayin ang mga Diyos at Diyos na ito. Pinapasok niya sina Sanyan at Ameng dahil takot siyang ma-accident. Kung pumasok sila, tiyak na mamamatay ang 1,000 Diyos sa itaas at 8 Diyos. Kung hindi niya kailangang manatili sa labas para manipulahin ang mapa ng Xian Tian Bagua, gusto sana niyang pumasok at patayin ang mga bastard na ito. Matapos pumasok sina Sanyan at Ameng, isinara ni Yang Yian ang portal ng mapa ng Xian Tian Bagua gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. Noon lamang siya nakahinga ng maluwag, dahil karamihan sa mga kaaway ay nalutas na. Sa katunayan, hindi siya kumpiyansa sa pagkontrol sa mapa ng Xian Tian Bagua para ma-absorb ang napakaraming kaaway sa pagkakataong ito. Gusto lang niyang subukan ito. Kukunin niya ang pinakamaraming kaya niyang makuha, at mas kaunti ang isa ay mas mababa ng isa. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magiging maganda ang epekto nito. Sabay-sabay, lahat ng 8 Panginoon ng 1,000 Heavenly Gods ay hinigop. Ngayong iniisip ito ang resulta ng kanyang sariling pagpapabuti sa paglilinang, at higit sa lahat, dahil ang Xian Tian Bagua diagram ay isang kayamanan ng antas ng Heavenly Dao, kaya hindi ito inaasahan, ngunit makatwiran din. Siya. Mayroon ding mas malalim na pag-unawa sa Xian Tian Bagua diagram o kayamanan sa antas ng Heavenly Dao. Nakakalungkot na ang Panginoong Huang Shu at ang Panginoong Yishu ay nakatakas.
Gayunpaman, labis na nasisiyahan si Yang Yiyo. Ang resultang ito ay lumampas sa kanyang inaasahan. Si Lord Huang Shu at Lord Yi Shu ay parehong top level, at si Huang Shu ay isa sa 8 lords ng 33 Heavenly Palaces. Siya ay dapat na mas malakas kaysa sa kanyang mga kapantay sa mga tuntunin ng lakas. Makatuwirang nakatakas siya sa paglunok ng Xiantian Bagua diagram. Ngayon ay dalawa na lang ang lord na natitira, ngunit pinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata. Bagamat isa na lang siyang middle-level lord ngayon, hindi siya ordinaryong middle-level lord. May tiwala pa rin siya na labanan ang dalawang peak lord na ito. Dahil mayroon siyang heavenly level armor, habang tumataas ang kanyang cultivation level, nagiging mas malakas ang armor na magagamit niya. Mayroon din siyang espada ng Diyos ng Batas, ang Chen Kun Pot, at ang mga kayamanan sa Chen Kun Pot. Sa mga kayamanang ito, kung hindi niya kayang patayin ang dalawang Diyos, tokwa lang ang kanyang mahahanap na makakalaban niya. Sa oras na ito, nang lumingon si Yang Yiyo upang tingnan ang dalawang Diyos na umatras sa unang pagkakataon, bigla niyang naramdaman na lumubog ang buong mundo. Boom! Bang! Mayroong dalawang malalaking dagandong, na direktang tumama sa kanyang mapa ng Xiantian Bagua. Tumangala si Yang Yiyo at nalaman na sina Huang Shushenzhun at Yi Shushenzhun, na lumulutang sa itaas ng langit, o sa madaling salita, umaatake sa kanyang Xiantian Bagua na mapa sa itaas ng kanyang Xiantian Bagua na mapa. Huli na para umatake ngayon, nginisyon ni Yang Yiyo, iwinagayway ang kanyang kamay at direktang iniligpit ang malaking mapa ng Xiantian Bagua. Hindi na niya kailangang makita kung ano ang nangyayari sa loob. Anyway, ang mga taong ito na pumasok sa Xiantian Bagua na mapa ay hindi makaisip na lumabas. Matapos pumasok sina Sanyan at Ameng, maya-maya ay papatayin ang mga Diyos at 8 Diyos na iyon. Tumalon si Yang Yiyan at lumipad sa parehong taas ni Huang Shu at Yi Shu. Nasa isang stalemate silang tatlo. Tumingin si Huang Shu kay Yang Yiyan ng masalimuot na tingin, ngunit higit pa rito ay nagninangas. Siya ay nagninangas dahil si Yang Yiyan ay talagang may hawak na mapa ng Xiantian Bagua ni Foxy Shenhuang sa kanyang kamay. Alam niya na ito ay isang makalangit na kayamanan, sikat sa God Realm, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay nasa mga kamay ni Yang Yiyan. Ang mapa ng Xiantian Bagua ay hindi maaaring maglaro ng kahit isang maliit na bahagi ng kapangyarihan nito sa iyong mga kamay. Sayang ang mga makalangit na kayamanan. Ibigay ito. Walang pakialam na tumingin si Huang Shu kay Yang Yiyan. Matapos ang unang panig tungkol sa mapa ng Xiantian Bagua, bumalik din siya sa kanyang katinuan. Kahit na ang mapa ng Xiantian Bagua ay isang makalangit na kayamanan, si Yang Yiyan ay isang middle-level na Diyos pa rin, at hindi niya kayang gampanan ang kapangyarihan ng Xiantian Bagua na mapa, at imposible para sa kanya, isang nangungunang Diyos, na makuha. Kaya walang takot si Huang Shu sa sandaling ito. Nais niyang makipagsanib puwersa kay Yi Shu upang salakayin ang mapa ng Xiantian Bagua at subukang iligtas ang mga Diyos at 8 Diyos na kinuha. Ngunit pagkatapos ng pag-atake ng isang beses, direktang inalis ni Yang Yiyan ang mapa ng Xiantian Bagua. Dahil dito, naunawaan ni Huang Shushenzhun na ang mga taong iyon ay tiyak na mapapahamak, dahil narinig niya ang napakaraming chismis tungkol sa kapangyarihan ng mapa ng Xiantian Bagua sa mga kamay ni Foxy Shenhuang, at alam sa kanyang puso na ang mga taong iyon ay walang pag-asa. Anyway, hindi sila mula sa kanyang 33 Heavens Palace. Para kay Huang Shushenzhun, hindi mahalaga kung sila ay namatay o hindi. Sa madaling salita, ang mga taong nakahanap ng masamang gang ay ginamit bilang kumpe ng kanyan. Ang tunay na pagtugis kay Yang Yiyan ay nakasalalay pa rin kay Huang Shushenzhun, at sapat na ang isang tao. Dahil isa siya sa 8 Diyos ng 33 Heavens Palace. Ang pangalan ni Huang Shushenzhun ng 33 Heavens Palace ay hindi para sa wala. Walang pakialam si Huang Shushenzhun, ngunit malapit nang sumabog si Yi Shushenzhun, dahil ang mga nakolekta ng mapa ng Xiantian Bagua ni Yang Yiyan ay mula sa kanyang masamang gang, at ang pagkatalo na ito ay napakalaki. Tumingin si Yi Shushenzhun kay Yang Yiyan at nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Anak, paalisin mo kaagad ang aking mga tao, kung hindi, papatayin kita ng walang libingan ngayon." "Haha, tanga." Diretsong sabi ni Yang Yiyan. Sa pagtingin sa dalawang dakilang Diyos, nararamdaman nga ni Yang Yiyan ang pressure, ngunit siya ay mas nakaka-relax din sa sandaling ito. Ang dayuhan na Diyos ay gumawa ng malalim na tunog, at nagkusa na umatake sa susunod na sandali. Nang siya ay sumugod, isang banal na liwanag ang kumislap sa kanyang kamay, at isang banal na espada ang lumitaw. Bigla niyang nilaslas si Yang Yiyan gamit ang kutsilyo. Boom! Inactivate ni Yang Yiyan ang Dark Armor, at ang Divine Power ay sumabog. Direkta niyang itinaas ang kamao at nilaslas ang Alien God gamit ang kutsilyo. Gusto lang niyang subukan ang kapangyarihan ng kanyang Dark Armor at ang full strength na suntok, kung gaano kalaki ang combat power niya. Ang dalawang Diyos na ito ay nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam ng panganib, at gusto niyang subukan kung gaano kalaki ang pagkakaiba sa pagitan niya at sa kanila. Sa isang dagandong, ang magkabilang panig ay sumabog. Lumipad pabalik si Yang Yiyan. Ngunit iyon lang. Hindi siya nasugatan. Ang depensa ng Dark Armor ay lumaban sa kapangyarihan ng Alien God's Knife. Haha, yun lang. Tumawa si Yang.
Nadama niya na ang pagkakaiba sa banal na kapangyarihan sa pagitan niya at ng dayuhan ay hindi gaanong, mas mahina lamang. Sa pagtatanggol ng maitim na baluti, kaya niyang lumaban ng walang takot. Ang tanging kinatatakutan niya ngayon ay ang Huangshu God na lumulutang pa rin sa malayo. Hindi pa nakakagalaw ang lalaking ito. Alam ni Yang Yian na ang taong ito ay naghahanap ng pagkakataon na gumawa ng walang awa na hakbang sa kanya. Okay, yun lang. Tapos ipakita ko sa'yo ang tunay kong lakas. Galit na galit ang Yishio God kaya tumawa siya. Pagkatapos ay itinaas niya ang magic sword sa kanyang mga kamay ng mataas at sumigaw kay Yang Yian, ang hangin at ulap ay nawasak, naputol. Ho. Sa sumunod na sandali ay bahagyang nagbago ang mukha ni Yang Yian. Naramdaman niya na pagkatapos iangat ang espada ng Yishio God, bukod pa sa kapangyarihan ng 5 elemento, nagdala din ito ng kapangyarihan ng hangin at ulap. Ngayon ay naunawaan na niya na ang panganib na naramdaman niya noong una ay nagmula sa kapangyarihan ng hangin at ulap sa labas ng 5 elemento ng Yishio God. Ilang dosenang metro ang layo, nagbago ang kulay ng buong mundo, at malakas ang hangin. Pagkatapos ay nagtipon ang hangin at mga ulap, na bumubuo ng isang malaking magic sword, mga 100 metro ang haba, at biglang nilaslas siya habang umuungal ang Yishio God. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yang Yian na ang buong mundo ay naharang, at ang espadang ito ay kinulong siya ng mahigpit. Alam niyang hindi siya makakatakas. Ang kanyang mukha ay naging solemn, ngunit ang dragon slaying sword ay lumitaw sa kanyang kamay, at bigla siyang naglaslas mula sa ibaba hanggang sa itaas, umuungal, 5 elements heaven and earth, doused is the sword, shatter. Nang mailabas ang espada, ang mga makukulay na ilaw ay sumabog mula sa dragon slaying sword. Kasabay nito, nang ilabas ang espada, nabuo ang 100 metrong enerhiya ng espada, na nagtutulak sa hangin at ulap. Direkta niyang pinakilos ang kapangyarihan ng 10 panla ng puno ng Dao sa banal na buto ng Dao. Matagal nang mutated ang kanyang cultivation. Nilinang ng iba ang banal na fetus, ngunit nilinang niya ang puno ng Dao, at mayroong 10 panla ng puno ng Dao. Ang bawat panla ng puno ng Dao ay naiiba at may 10 katangian. Bilang karagdagan sa 5 elemento, ang kanyang Dao Tree Seedlings ay mayroon ding 5 attribute power sa labas ng 5 elemento, space, wind and cloud, thunder, pure yang at extreme yin. Hindi pa niya ito ginamit noon, at hindi niya sinasadyang gamitin ang kapangyarihan ng lahat ng mga panla ng puno ng Dao. Sa pagkakataong ito ay napilitan siyang magmadali. Sa tensyon, naramdaman ng kanyang isipan na ang kapangyarihan ng hangin at ulap ay lumabas pagkatapos ng espada ng Alien Cultivation God, at nagkaroon din siya ng ideya at direktang lumabas. Biglang ibinato ang espada. Sa mga salita ni Yi Chenxing, ang kanyang magic god ay ang espada ng oras at espasyo. Ang pundasyon ng oras at espasyo ay espasyo. Gayunpaman, pagkatapos na buksan ni Yi Chenxing, siya ay isang maliit na Diyos pa rin at hindi maaaring gamitin ang kapangyarihan ng oras at espasyo sa God Realm. Ngayon siya ay nasa kaharian ng Diyos. Siyempre, kailangan niya ng talento para malinang ang kapangyarihan sa labas ng 5 elemento. Pagkatapos niyang makarating sa God Realm, napakabilis niyang nagsasanay. Siya ay hinabol ng mga tao at walang oras upang madama ang kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa sa tuwing siya ay sumisira. Sa sandaling ito, hinimok niya ang 10 panla ng puno ng tao na nagmamadali. Dahil dito, nagulat siya nang makitang iba ang lahat ng 10 panla ng puno ng Daoist. Ang bawat Daoist tree seedling ay may katangiang langit at lupa. Kabilang sa mga ito ang kapangyarihan ng katangian ng espasyo. Malinaw niyang nararamdaman na pagkatapos magkaroon ng kapangyarihan ng espasyo ang Dragon Slaying Sword, ang kapangyarihan nito ay agad na tumaas ng 30%. Sa isang iglap, nagsalubong ang isang kutsilyo at isang espada. Boom! Sa susunod na sandali, hindi si Yang Yiu ang nagbago ng kanyang mukha, kundi ang dayuhang Diyos. Dahil nalaman niyang pagkatapos lumabas si Yang Yiu na may dalang espada, talagang naramdaman niya ang kapangyarihan sa labas ng 5 elemento, at hindi niya alam kung alin. Paanong hindi niya mababago ang mukha niya? Ang aura ng kapangyarihan ng espada ay masyadong komplikado, na umaabot sa hanggang 10 uri. Nang magkasagupaan sila, yumanig ang buong mundo, at umalangaw ang isang malakas na dagandong sa mundo, sumabog ang hangin at mga ulap, at umugang ang kidlat at kulog. Nalaman ni Yishio Shenjun na ang Divine Sword na kanyang pinalapot ay pinagputol-putol ng espada ni Yang Yiu, at pagkatapos ay higit sa 10 uri ng kapangyarihan ang agad na tumama sa kanya. Wala nang oras para umiwas. Naramdaman ni Yishio Shenjun ang pangangilabot at malabong nakita ang 10 makulay na agos ng hangin na dumarating, tulad ng mga sinulid na seda at ahas, at agad itong pumasok sa kanyang katawan. Hindi niya maiwasang mapasigaw sa gulat, Huangshu Shenjun, iligtas mo ako dali. Pero tumigil ang boses dito. Sa isang pagpindot, ang katawan ni Yishio Shenjun ay direktang sumabog, na naging isang bola ng blood dance, at nabugbog ng epekto ng kapangyarihan ng 10 malalaking puno ng Dao sa espada ni Yang Yiu. Nakita ni Yang Yiu ang eksenang ito, ngunit hindi siya masyadong nagulat, dahil nalaman niyang ang bastard na si Huangshu Shenjun na nakatayo sa tabi ay sa wakas ay lumipat sa oras na ito, ngunit hindi niya nailigtas si Yishio Shenjun, ngunit direktang lumapit sa kanya.
Nang gumalaw ang taong ito, nagkaroon ng kulog at kidlat sa kanyang katawan, at ang buong tao ay tila naghiwa-hiwalay at naging kidlat, na nagpatalon sa mga talukap ng mata ni Yang Yiyo. Kabanata 2584 na brutal na labanan. Sa pagharap sa pag-atake ni Huang Shuo-Shenjun, ang puso ni Yang Yiyan ay mabilis na tumibok. Nakaramdam siya ng malaking banta. Wala siyang oras para isipin iyon. Bigla niyang hinimok ang lahat ng kanyang banal na kapangyarihan na i-maximize ang kapangyarihan ng Dark Armor. Saglit lang, tinamaan ng kidlat, kaluskos ang buong katawan niya, ngunit binalot siya ng sobrang lakas ng kulog. Natagpuan ni Yang Yiyan na nawalan ng balanse ang kanyang katawan at mabilis na nahulog mula sa hangin. Ang kanyang lalamunan ay maalat, ngunit isang bibig ng dugo ang lumabas. Boom! Nahulog siya mula sa taas na daan-daang metro at malakas na tumama sa lupa, na nagdulot ng malaking butas sa lupa. Medyo natakot si Yang Yiyan. Hindi niya inaasahan na ang lakas ni Huang Shuo-Shenjun ay lampas sa kanyang imahinasyon. Lakas man o bilis, malayo pa ito kay Yi Shuo-Shenjun. Bago makipaglaban kay Yi Shuo-Shenjun, pinatay niya si Yi Shu gamit ang isang espada, na naging dahilan upang siya ay medyo napalaki sa kanyang puso. Naisip niya na kahit na si Huang Shuo-Shenjun ay mas malakas kaysa kay Yi Shuo-Shenjun, hindi siya magiging mas malakas. At least naisip niya na kaya niyang harapin ito. Ngunit sa sandaling kumilos si Huang Shu, alam niyang mali siya. Ang pagkakaiba sa pagitan ni Huang Shu at Yi Shu ay hindi kaunti. Walang paghahambing. Kung hindi lang siya nakasuot ng Dark Armor, napatay na siya ni Huang Shu. Ito. Tiyak na hindi kasing simple ng pagdura ng dugo. Noong una, naisip niya na kahit maliit na kaharian ang pagkakaiba, hindi ganoon kalakas ang kalaban. Ngayon ay alam na niya sa wakas kung ano ang kinakatawan ng isa sa 8 dakilang Diyos ng 33 langit na palasyo. Ang Huang Shu na ito ay hindi lamang mas malakas kaysa sa parehong kaharian, ngunit nilinang din ang kapangyarihan ng kulog sa labas ng 5 elemento. Ang kanyang kontrol at paggamit ng kapangyarihan ng kulog ay napakalakas na kahit na protektado siya ng madilim na baluti, hindi niya nakayanan ang kanyang pag-atake. Boom! Crack! Sa sandaling ito, tumunog ang pangalawang kulog, at si Yang Yiyan ay nabasag sa hukay at wala ng oras para bumangon. Ang pangalawang pag-atake ni Huang Shu ay bumaba na, nahulog mula sa langit, at papatayin niya siya. Damn you, masyado nang malayo ang mararating mo. Nagmura si Yang Yiyan, at biglang tumayo na may hawak na dragon-slaying sword sa kanyang kamay na kumikinang ng maliwanag. Muli niyang pinakilos ang kapangyarihan ng Tao Seed Tree, at sa parehong oras, hinimok niya ang kapangyarihan ng Chenkun Temple na sumanib sa Sword of the God of Law, at inihampas ang isang espada sa isang puti at lila na kidlat na nahulog mula sa langit. Alam niya sa kanyang puso na ang kidlat na ito ay ang pagbabago ni Huang Shu, at hindi niya kailanman naisip na ang mga tao ay maaaring mag-transform sa kulog at kidlat o sa anyo ng kapangyarihan para umatake. Maraming natutunan si Yang Yiyan ngayon, at napagtanto rin na may mga tao na higit pa sa mga tao at may mas malalalim na katotohanan sa kabila ng langit. Sila ay pareho sa kaharian ng Diyos, kahit na si Huang Shu ay isang rurok na Diyos, naniniwala pa rin siya na marami siyang kayamanan at matibay na pundasyon, at maaari pa rin siyang hindi magagapi sa parehong kaharian, at kaya pa rin niyang labanan ang malakas sa mahihina. Ngunit sa harap ni Huang Shu, alam niyang nabigo siya. Sa oras na ito, ang espadang ito ay ibinaba sa buong lakas niya. Ang pinagsamang kapangyarihan ng Dragon Slaying Sword, ang Dark Armor, ang Dao Seed Power, at ang Chenkun Temple ay talagang kahanga-hanga. Sa isang iglap, nakabuo ito ng isang malaking espada na 100 metro. Sa kabila nito, wala pa ring ideya si Yang Yiyu kung ang kanyang pinakamalakas na pag-atake ay makakasakit kay Huang Shuo-Shenjun. Boom! Bitek! Nanginginig ang kulog, at nagbago ang kulay ng hangin at mga ulap. Nakakaloka talaga ang paghaharap ng dalawa. Sa mga mata ni Yang Yiyu, sa wakas ay gumana ang kanyang espada. Nakita niya ang nakakasilaw na liwanag ng kidlat na binago ni Huang Shuo-Shenjun, ngunit naharang ito ng lakas ng kanyang espada sa taas na mahigit 10 metro at hindi nalaglag, at pagkatapos ay sumabog ito. Ang kidlat at ang kanyang sword energy ay sabay na sumabog at tuluyang nawala. Gayunpaman, hindi nagpapahinga si Yang Yiyu. Inilabas niya sa kanyang kamay ang lahat ng 3 pakwan na kulog at 5 elemento ng lila na dahon, tumalon mula sa malaking hukay at damapo sa lupa, nakatingin sa harapan. Sa sandaling ito, tumingin siya at nakita ang figure ni Huang Shuo-Shenjun na muling lumitaw 50 o 60 metro ang layo. May ilang sugat sa puting damit, at umaagos ang dugo. Gayunpaman, hindi man lang nakaramdam ng kasiyahan si Yang Yiyu. Nagawa niyang saktan si Huang Shuo-Shenjun, at gusto niya itong patayin gamit ang isang espada. Ngunit ngayon ay tila kahit na gamitin niya ang kapangyarihan ng Chenkun Temple, maaari lamang niyang masaktan si Huang Shuo-Shenjun at mag-iwan ng 5 o 6 na sugat sa kanyang katawan. Iyon nga lang, malayo pa ang paraan para mapatay si Huang Shuo-Shenjun. Nakaramdam ng pagkadismaya si Yang Yiyu. Halos naubos na niya ang lahat ng paraan na magagamit niya, ngunit ang kabilang partido ay tila nagkaroon lamang ng ilang mababaw na pinsala. Ang gap ay hindi karaniwan. Sa oras na ito, si Huang Shu, ang Diyos na Panginoon sa kabilang panig, ay nagsabi, tunay na karapat-dapat kang maging anak ng malaking sakuna na binanggit ng kataas-taasang emperador.
Higit kang mas malakas kaysa sa inaakala ko, kahit na malayo pa sa mga ordinaryong Panginoong mataas na Diyos. Ngunit kung mayroon ka lamang na maliit na kayamanan, maaari kang pumunta at mamatay. Hindi kawala ng mamatay ang Panginoon sa mga kamay ng Diyos na ito. Ang hininga ni Huang Shu ay mahigpit na nakalock kay Yang Yiyo. Nang magsalita siya ng malamig, 3 divine ring ang lumitaw sa likuran niya. Ang bawat isa sa mga banal na singsing ay napakalalim ng kulay, ngunit ito ay madilim na asol. May mga kidlat na multo sa 3 banal na singsing. Alam ni Yang Yiyo na ang madilim na asol na banal na singsing ay kumakatawan sa paglilinang ni Huang Shu sa tuktok ng itaas na kaharian ng Panginoong Diyos, at kinakatawan din na ang kanyang 5 elemento ay ang pangunahing paglilinang ng 5 elemento ng tubig. Ang kidlat ay kumakatawan na siya ay may kapangyarihan ng kulog sa labas ng 5 elemento. Ang taong ito ay talagang mahirap na karakter. Naisip ni Yang Yiyo sa kanyang sarili, ngunit sa sandaling ito kumikilos ang kanyang puso. Naramdaman niya na sina San Yan at Ameng sa mapa ng Xian Tian Bagua ay natapos na ang labanan at nakapatay ng libu-libong mga Diyos at 8 Diyos na Panginoon. Sa ganitong paraan, maaari niyang hayaang lumabas sina San Yan at Ameng para tulungan siya. Sa sitwasyong ito, wala siyang mas mahusay na paraan upang harapin ito. Sa tulong ni San Yan at Ameng, at least may pagkakataon siyang makahinga. Bagamat nahaharap sa napakalakas na kalaban gaya ni Huang Shu, kahit na pakiramdam niya ay wala siyang tiwala, ngunit kung siya ay talagang itulak sa isang sulok, walang sinuman ang magkakaroon ng madaling panahon. Alam ni Yang Yiyo na kailangan niyang lumaban hanggang kamatayan. Sa pakikinig sa mga mapagpalang salita ni Huang Shu, hindi mapigilan ni Yang Yiyo na magalit. Ang mga bastard na ito ng Heavenly Clan sa 33 Heavens Palace ay palaging nagsisilbing superior, na nagpalungkot sa kanya. Kaya niya, NT Help Bot say in a deep voice, huwag kang masyadong condescending. Sino ka sa tingin mo? Kung tutusin, aso ka lang. Sa tingin mo ba ay napakahusay mo? Lolo, hindi ba ako nakatayo sa harap mo? Kung mayroon kang lakas ng loob, lumapit ka lang sakin. Hindi sigurado kung sino ang mamamatay. Haha, mabuti, kung mayroon kang lakas ng loob, tutuparin ng Diyos ang iyong hiling. Bilang isa sa 8 Diyos ng 33 Heavens Palace, kailan pa hinamak si Huang Shu ng isang bumababang Diyos? Nagulat siya at nagniningning ang buong katawan niya ng banal na liwanag. Pinalibutan siya ng kidlat. Humakbang siya at dumiretso sa Yang Yiyo. Halos sa isang iglap, 10 metro ang layo niya kay Yang Yiyo. Tumalon ang mga talukap ni Yang Yiyan at sumigaw siya, San Yan, Ameng, siya. Agad na tinawag sina San Yan at Ameng sa dagandong, at kasabay nito, itinapon niya ang 3 pakwa na kulog at 5 kulog na lila na dahon sa kanyang kamay nang walang pag-aalinlangan na pasabugan ang mga ito. Boom boom boom. Bitik, basag, basag. Ang kulog ng pakwan at ang 5 kulog na lilang dahon ay halos sumabog kay Huang Shu Shenjun. Si Huang Shu Shenjun ay agad na nalubog dito. Patayin. Hindi na kailangang sigawan ni Yang Yiyan sina San Yan at Ameng na tumabi sa kanya. Sa pagkakataong ito ay iniligpit na lang niya ang Dragon Slaying Sword at piniling lumaban sa malapitang labanan. Sumugod siya sa lakas ng pagsabog. Alam niya ang lokasyon ni Huang Shu Shenjun sa kanyang pangunawa, at alam din niya na si Huang Shu Shenjun ay napilitang huminto sa pwesto ng kanyang pakwan na kulog at 5 kulog na purple na dahon. Ito ay isang pagkakataon. Hindi niya inaasahan na sasaktan si Huang Shu Shenjun gamit ang Watermelon Thunder at 5 Thunder Purple Leaves na nag-iisa. Kailangan lang niyang pigilan si Huang Shu Shenjun at lumikha ng pagkakataon para sa malapitang labanan. Ang maitim na baluti ay isang kayamanan ng makalangit na antas. Ang pares ng armor gloves ay ginawa mula sa mga kuko ng madilim na demonyong hari ng makalangit na antas. Mayroon silang ilang mga madilim na katangian. Bilang karagdagan, mayroon silang lason ng San Yan. Hanggat makalapit siya sa kanya at makalmit kay Huang Shu, mananalo siya sa laban. Heis! Gugo! Sa sumunod na sandali, halos sabay na sumugod sina Yang Yiyan, San Yan, at Ameng kay Huang Shu. Marahil ay naramdaman ng malaking panganib, ang 3 mata ni San Yan ay sumambulat ng 3 itim, puti at pulang ilaw, na sumabog kay Huang Shu. Umungol si Ameng, ibinuka ang kanyang bibig, at 4 na pangil ang kumikislap na may mahinang liwanag at kumagat. Hinimok ni Yang Yiyan ang kamay ng armor na tumakas gamit ang itim na gas, at biglang inatake si Huang Shu. Lahat sila ay nakikipagkarera laban sa oras upang sakupin ang inisyatiba, para lamang matamaan si Huang Shu nang ang kulog ng pakwan at ang 5 kulog na lilang dahon ay sumabog at nang hindi nag-react si Huang Shu. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang galit na dagandong ni Huang Shu Shenjun ay narinig, Damn it, damn you, ang mundo ay nagyelo, at ang kulog ay nasa iyo. Sa isang sandali, nakita ni Yang Yiyan ang lahat. Ang kanyang pag-atake, ang pag-atake ni San Yan, at ang pag-atake ni Ameng ay matagumpay. Ang liwanag ng 3 mata ni San Yan ay tumagos sa katawan ni Huang Shu Shenjun, at ang bibig ni Ameng ay direktang namamaos sa kaliwang braso ni Huang Shu Shenjun. Siya ay naglaslas gamit ang 2 kamay, ang isang kamay ay hindi nakuha, at ang isang kamay ay nilaslas sa dibdib ni Huang Shu Shenjun. Walang duda na si Huang Shu Shenjun ay daranas ng malaking pagkawala.
Ngunit kasabay nito, nang magtagumpay siya, sina San Yan, at Ameng, biglang sumabog si Huangsho Shenjun. Sa susunod na sandali, ang asul na liwanag sa katawan ni Huangsho Shenjun ay biglang kumalat, na parang halo, at pagkatapos ay biglang pumutok ang mga kidlat na kasing kapal ng mga braso mula sa katawan ni Huangsho Shenjun. Sa isang iglap, naramdaman ni Yang Yiyu ang malamig na pagkasakal at isang napakalamig na hangin na pumasok sa kanya. Sa isang iglap, lumipad paatras ang kanyang katawan sa ilalim ng napakalakas na puwersa, at kasabay nito, lumipad din ng paatras ang tumatangis na sina San Yan at Ameng. Bang, bang, bang. Sa tatlong mapurol na tunog, siya, si San Yan, at Ameng ay lumipad pabalik ng 100 metro. Paglipad nila ay nagyelo ang kanilang mga katawan at napapaligiran ng kidlat. Ilang beses nagumulong sina San Yan at Ameng, ngunit hindi na sila gumagalaw. Nanlamig din ang katawan niya at nahihirapang gumalaw. Napasinghap siya ng malamig na hangin nang tumingin siya sa gilid ng mata niya. Ang paligid ay naging yelo at nyebe, at ang lugar sa loob ng isang radius na 1 kilometro ay nagyelo. Sa pagmamadali, direktang pinasigla ng kamalayan ni Yang Yiyu ang Chen Kun Pot. Sa kabutihang palad, hindi siya binaygo ng Chen Kun Pot at nagsimulang magbuga ng init. Agad siyang nagkaroon ng intuition at mabilis na na-activate ang Chen Kun Dao Shanggong. Kabanata 2585 Pitong Dakilang Diyos. Si Yang Yiyan ay nakahiga sa lupa at nagsasanay ng kanyang mga kasanayan. Sa ilalim ng orihinal na kapangyarihan ng Chen Kun Pot, ang kanyang nagyelo na katawan sa wakas ay bumalik sa normal. Ngunit sa oras na ito, nakita niya si Lord Wangshu na papunta sa kanya. Nabigo ang nakaraang pag-atake na patayin si Lord Wangshu, na talagang isang malaking panghihinayang at kakilakilabot. Ang pinagsamang pag-atake niya, sina San Yan at Ameng ay bumagsak pa rin kay Lord Wangshu, ngunit ang kalaban ay gumawa pa rin ng isang malakas na ganting atake, na naging dahilan upang silang tatlo ay lumipad ng paatras at nagdusa ng matinding pinsala. Ang pangunahing punto ay ang pangunahing kapangyarihan ng tubig ni Lord Wangshu ay umabot na sa napakataas na antas. Ang nagyayelong pagsabog at ang matinding lakas ng kulog ay nagdulot sa kanilang tatlo ng malaking kawalan sa pagkakataong ito. Ito ay pa rin. Hindi alam kung ano ang nangyari kina San Yan at Ameng. Anyway, nakita ni Yang Yiyan na hindi na gumagalaw sina San Yan at Ameng. Bagamat balisa siya ay hindi niya ito maasikaso. Kaya lang niya munang lutisin ang sarili niyang problema bago niya maalagon sina San Yan at Ameng. Sa sandaling ito, nakita ni Yang Yiyan na si Lord Wangshu ay papalapit sa kanya na may mukha na puno ng puot, ngunit siya ay medyo mabagal. Alam niya na kahit na ang pinagsamang pag-atake sa kanya, sina San Yan at Ameng ay hindi pinatay si Wangshu, sila ay nagdulot ng kaunting pinsala sa kanya, at ito ay kalahati ng kanyang buhay. Anyway, alam niyang hindi magiging masaya si Wangshu sa pagkakataong ito. Ngunit ngayon na nakita niya si Wangshu na paparating, alam niya na ang huling nakamamatay na laban ay darating. Sa normal na kalagayan, siya, si San Yan at Ameng ay papatayin ni Wangshu sa susunod na segundo. Ngunit siya ay isang pagbubukod. Sino ang nagbigay sa kanya ng Chen Kun Pot? Bagamat malakas ang pagyayelo ni Wangshu, nagawa niyang matuno ito. Kaya talagang hindi alam kung sino ang susunod na mananalo, ngunit alam ni Yang Yiyu na hindi siya mamamatay. Si Wangshu, ang Divine Lord, ay naglakad ng hakbang-hakbang, tinitingnan si Yang Yiyan na nakahandusay sa lupa. Siya ay umubo, ang dugo ay patuloy na umaagos mula sa mga sulok ng kanyang bibig, at sinabi sa isang tinig na puno ng galit, "Ikaw na mababang ascending clan, talagang nagulat ka sa Divine Lord na ito, ngunit hindi ka makakatakas sa kamatayan pagkatapos ng lahat, at ngayon ay tapos na." Sa sandaling matapos magsalita si Wangshu, bigla niyang itinaas ang kanyang kamay at ang banal na liwanag ay sumabog mula sa kanyang palad, at sinampal niya si Yang Yiyan. Sa mga mata ni Wangshu, si Yang Yiyan ay naging pang-apat na tao. Ginamit niya ang ipinagbabawal na pamamaraan para maka-counterattack at sumabog. Sa ngayon, walang sinuman sa parehong kaharian ang makatiis nito. Pangunahing nililinang niya ang kapangyarihan ng 5 elemento ng katangian ng tubig. Ang 5 elemento ay pangunahing tubig, kasama ang kapangyarihan ng kulog. Ang dalawang kapangyarihan ay nagpupuno sa isa't isa at ang kapangyarihan ay nad-oval. Sa ngayon, wala pa siyang nakakaharap na kalaban sa Divine Lord level. Maliban sa ilang mga exception, walang makakalaban sa kanyang pag-atake. Siyempre, hindi inaasahan ni Wangshu na si Yang Yiyan at ang dalawang demonyong hayop ay maaari pa ring magdulot ng pinsala sa kanya. Malinaw na malinaw sa kanya ang nangyari kanina. Hindi niya inaasahan na talagang may malakas na enerhiya si Yang Yiyan para paputukin ang attack weapon. Nakita pa niya ang 5 dahon na sumabog at naglalaman ng kapangyarihan ng 5 elemento ng kulog. Ang kapangyarihan ay nakakatakot. Kung hindi niya desididong ginamit ang kanyang pinakamakapangyarihang pamamaraan na ipinagbabawal sa kapangyarihan, siya ay sinabugan hanggang sa mamatay ni Yang Yiyan. Pero, ang pinaka-nakakatakot na bagay ay hindi ito. Ang pinakamalakas na bagay ay ang paghawak ni Yang Yiyan sa kanyang dibdib. Halos kalahati ng buhay niya ang kinuha nito. Ito ay talagang may kapangyarihan ng kaagnasan at napuno ng nakamamatay na itim na hangin. Gaano man niya gamitin ang kanyang banal na kapangyarihan, hindi niya kayang ayusin ang sugat sa kanyang dibdib. Pansamantala lang niyang napipigilan ang pagkalat nito.
Talagang tinakot siya nito. Bilang isa sa 8 Diyos ng 33 Heavens Palace, natural na alam ni Huang Shu kung anong uri ng kapangyarihan ito. Ito ang kapangyarihan ng kadiliman. At ito ay hindi lamang kapangyarihan, ngunit ang kapangyarihan ng batas ng kadiliman. Ang kadiliman ay hindi lamang kapangyarihan, ito ay nasa saklaw na ng mga misteryo ng mga alituntunin ng langit at lupa, at hindi ito isang bagay na maaaring hawakan ng isang maliit na Diyos. Ngunit si Yang Yiyu ay may ganoong kapangyarihan, bagaman ito ay maliit, ito ay totoo. Siyempre, alam ni Huang Shu na hindi dapat ito ang sariling kapangyarihan ni Yang Yiyu. Kung iisipin, ang baluti sa katawan ni Yang Yiyu ang kakaiba o ang pares ng itim na guwantes ang may problema. Isa pang kayamanan. Nagulat si Huang Shu at hindi niya maisip kung saan nakuha ni Yang Yiyu ang napakaraming treasure-level artifacts. Pero kahit anong mangyari, matatapos din ang lahat. Sa isip ni Huang Shu, hanggat pinatay niya si Yang Yiyu at nakuha ang baluti ni Yang Yiyu, makakahanap siya ng paraan para matuno ang kapangyarihan ng kadiliman. Iniisip ang mga kayamanan sa katawan ni Yang Yiyu na mas mataas kaysa sa isa, biglang nabawasan ang galit ni Huang Shu. Ang mapa ng Xiantian Bagua, ang mataas na antas ng banal na espada, at ang kakaibang baluti, alinman sa mga banal na kayamanan ay sapat na upang magdulot ng digmaan sa buong God Realm. Kung makuha niya ang mga ito, hindi na siya magiging pinakababa sa 8 Diyos sa 33 Heavens Palace. Magkakaroon pa siya ng kumpiyansa na makapasok sa antas ng God King at maging isang mataas na ranggo at prestihiyosong Diyos na hari sa 33 Heavens Palace. Sa pag-iisip nito, naramdaman ni Huang Shu na ang kanyang buong katawan ay nagsimulang uminit sa loob at labas. Masyado siyang excited. Si Yang Yiyan ay nakahiga sa lupa, ang kanyang buong katawan ay nagyelo pa rin. Gayunpaman, natunaw na niya ang nagyayelong kapangyarihan at kidlat na pumasok sa kanyang katawan. Nang makita niyang papalapit si Huang Shu, sadyang hindi tinanggal niyang ang yelo sa ibabaw ng kanyang katawan, naghihintay na ibigay kay Huang Shu ang huling nakamamatay na suntok. Sa pagkakataong ito, mayroon siyang mentalidad na hindi magtagumpay o mamatay para kay Huang Shu. At naniniwala rin siya na tiyak na papatayin niya si Huang Shu, dahil lahat ng atake nilang tatlo kay Huang Shu ay nahulog kay Huang Shu. Una sa lahat, malinaw na mayroong dalawang nakikitang pinsala. Siyempre, ang mga pinsalang ito ay tumutukoy sa mga pinsala kay Huang Shu Shenjun. Ang una ay ang pinsala sa kaliwang braso ni Huang Shu Shenjun na kinagat ni Ameng. Ang buto ay nakikita. Hinubad ni Ameng ang isang malaking piraso ng laman at tumambad ang buto. Ang pangalawa ay ang kalmo na sugat na ginawa niya sa dibdib ni Huang Shu Shenjun. Naglalabas pa rin ito ng bakas ng itim na hangin. Alam niya na ito ang kapangyarihan ng mga kuko ng Dark Demon King, na naglalaman ng kapangyarihan ng kadiliman at kamandag ni Sanyan. Ang sugat na ito ay sapat na upang mapainom si Huang Shu Shenjun ng isang palayok. Tulad ng para sa tatlong itim, puti at pulang ilaw na sumabog mula sa tatlong mata ni Sanyan, sila ay direktang pumasok sa katawan ni Huang Shu Shenjun. Bagamat hindi ito nakikita, hindi ito dapat madaling isipin. Si Yang Yiyan ay nakahiga sa lupa nang makita niyang sinasalakay siya ni Huang Shu. Bigla siyang tumalon. Bitek. Sumabog at naging pulbos ang layer ng yelo sa kanyang katawan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at hinimok ang maitim na baluti, at sumugod kay Huang Shu. Hinawakan niya ng isang kamay si Huang Shu. Sa sandaling ito, malinaw niyang nakita ang pagtataka at takot sa mga mata ni Huang Shu. Bago pa niya ito matamaan ng nakataas na palad, biglang tumalon si Yang Yiyan at gumanti ng pag-atake. Puff! Sa isang grab, tinusok ni Yang Yiyan ang katawan ni Huang Shu gamit ang isang kamay na parang kidlat. Ngumisi siya, gumalaw muli, at umatras. Sa susunod na sandali, isang banal na fetus ang lumitaw sa kanyang kamay, ngunit ang banal na fetus ni Huang Shu ang direktang kinuha sa kanya. Hindi mo, imposible. Ang nakataas na palad ni Huang Shu ay tumigil sa hangin, ang banal na liwanag ay nawala, at tumingin siya kay Yang Yiyan nang may takot at nagsalita. Walang imposible. Nang mahinang magsalita si Yang Yiyan, nagpapuwersa siya sa kanyang kamay at gumawa ng mapurol na, bang, na tunog, direktang dumurog sa banal na fetus ni Huang Shu. Ang banal na fetus ang ugat ng lahat. Ang pagkasira ng banal na fetus ay katumbas ng katapusan ng buhay. Sa sandaling ito, nagsimulang mawala ang sigla ni Huang Shu Shenjun. Ang banal na katawan ng buong tao ay nagsimulang maglabas ng itim na gas mula sa dibdib at dahan-daang naglaho, at sa wakas ay ganap na nawala sa mundo, na walang natitira. Siyempre, ang imbakan ng banal na mundo ay nakuha ni Yang Yiyu. Isang malaking kaaway ang sa wakas ay inalis ni Yang Yiyu. Sa wakas ay napabuga ng hangin si Yang Yiyu at nagmamadaling pumunta kina Sanyan at Ameng. Ang dalawa sa kanila ay na-freeze pa rin ang nagyayelong kapangyarihan ni Huang Shu Shenjun. Kung ito ay isang maliit na mamaya, ako ay natatakot na sila ay talagang walang pag-asa. Pinilit ni Yang Yiyu ang kanyang mahinang katawan na buhayin ang lumalamon na kapangyarihan ng Chen Kun Pot, na natunaw ang nagyayelong kapangyarihan kina Sanyan at Ameng. Pagkatapos suriin, siya ay talagang malubhang na sugatan, ngunit hindi sa lawak ng pagiging isang pangalan. Sa isang kaway ng kanyang kamay, inilagay niya sina Sanyan at Ameng sa Chen Kun Pot at kinuha ang tubig ng buhay para gumaling sila. Siya ay nadapa at bumulusok sa isang tagpi ng mga damo. May iniisip sa kanyang isipan, pumasok siya sa Chen Kun Pot.
Kailangan din niyang gumaling at gamutin ang kanyang mga sugat. Kailangan niyang pumasok sa Chen Kunpot. Matapos mawala sa lugar, ang Chen Kunpot ay nahulog sa mga damo. Kung hindi mo ito hahanapin ng mabuti, walang makakahanap nito. Nang tumayo si Yang Yiyo sa harap ni Huang Shu, sa Tiancheng, ang punong tanggapan ng Evil Gang, ang hari ng apoy na may nagninangas na pulang buhok ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata at malungkot na nagsabi, minamaliit ko ang batang iyon. Mapapatay niya talaga si Huang Shu. Pagkatapos niyang magsalita, ibinuko niya ang kanyang bibig sa langit, ang langit at ang lupa ay mahiwaga, ang universo ay malawak, si Huang Shu ay bumagsak, at kayong pito ay pumasok sa Demon Light Forest at patayin si Yang Yiyo. Isang boses ang umalangaw-ngaw mula sa langit sa labas ng compound ng Evil Gang Headquarters, susunod ako sa utos ng Fire God King. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.